Sinabi ni Maki, nakakanta siya and then itatranslate yun ni Kimi in Bisaya. So, ang napiling ang kanta ni Maki, mga kachika, yung team song din ng Kim Pao, yung Dilaw. And then as what everyone told Kimi to do, tinranslate ni Kimi yan to Bisaya. Kakantayin niya ng Tagalog, ikaw magbibisaya. Delikado na naman ako. Delikado na pod ko. Ang cute! Cute ah. Para kanino yan, Tiki? Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending mga showbiz balita. So let's have some quick info update today mga chika. As you are well aware, medyo toxic yung mga balita sa showbiz ngayon. Mayroong nagdedemandahan, mayroong nagbe-break, pero kapag usapang Kim Pao mga chika, good vibes tayo palagi. So ngayong araw mga chika, talakayin natin itong ginawa na namang pang-aasar kay Kimi today's episode ng It's Showtime. So mga chika, sa panimulang bahagi pa lang kasi nung kanilang programa ay nagkaroon sila ng pagkakataon na ma-interview si Maki. So siya lang naman mga chika yung vocalist ng famous na team song ng Kim Pao na Dilaw mga chika. And as you're well aware, yan din yung gagamitin na main team song nung kanilang pelikulang pagsasamahan na My Love Will Make You Disappear. Ngayon yung nakakakilig sa part na yan mga chika, nung nagkakatanungan sila ng kulay ng kanilang mga puso. So mga chika, merong mga nagsabi dyan color white, merong color blue, and then si Kimi mga kachika, nung siya tinanong anong kulay ng kanyang puso, mga kachika, pulang-pula raw. And we all know bakit pula yan. It's simply because in love ngayon si Kimi. And then mga kachika, mayroon ding isang part kung saan sinabi ni Maki, nakakanta siya and then itatranslate yun ni Kimi in Bisaya. So, ang napiling ang kanta ni Maki mga kachika, yung team song din ng Kim Pao, yung Dilaw. And then as what everyone told Kimi to do, tinranslate ni Kimi yan to Bisaya. Mga kachika, si Maki na mismo yung nagtanong kay Kimi kung kanino niya ba inaalay yung kantang yun. Di ba mga kachika? And then syempre ngumiti na naman si Kimi ng puno ng kilig. Yung tipong kahit wala siyang sinabing pangalan, nakikita na natin sa mukha niya mga kachika na para kay Paolo Abilino yung kinanta niyang yun. I love it. Pwede yan Cebuana. Kakantayin niya ng Tagalog, ikaw magbibisaya. Gusto mo? Oo, maganda yun. Oh, sige. Actually, yun talaga gusto ko. Sige. O game. Delikado na naman ako. Mura, delikado na pod ko. Ang cute! Cute ah. Para kanino yan, Tiki? And then of course afterwards mga kachika, ipinromote niya na rin yung kanilang nalalapit na movie ni Paolo na isi-show before Valentine's Day, di ba, sa February 12. Kaya nga kanina habang pinapanood ko kung paano nila pagtripan si Kimi, partida pa nga wala dun si Meme Vice. Ang nangaasar lang sa kanya si Bong Navarro, si Ogie Alcacid, tsaka si Ann Curtis. Sana mga kachika, dumating din yung day na mag-guest ulit si Paolo Abilino sa It's Showtime and then para sabay naman silang inaasar. Di ba, most of the time kasi si Kimi lang yung nabubunot nila dun di ba? Halos araw-araw nakikita natin yung reaksyon ni Kimi kapag inaasar siya kay Paolo. Sana mga kachika, makita rin natin yung reaksyon naman ni Paolo Abilino kapag inaasar siya sa kanyang Chinita Princess. But I'm optimistic naman mga chika, maybe this month or siguro first week ng February, basta bago i-show yung kanilang pelikula, syempre bibisita talaga si Papi Paolo sa It's Showtime. Kumbaga inevitable yan mga chika, syempre yung platform nila for promoting. Number 1 na It's Showtime dyan so it's safe to assume na one of these days magkasamang magpo-promote dyan ng kanilang pelikula ang Kim Pao. Ngayon mga chika, speaking of pelikula, totoo lang mga chika, medyo tahimik ngayon sa social media sina Kim Chiu at Paolo Abilino. But I'm happy. Why? Kasi mga chika, alam naman natin kung bakit sila hindi masyadong nakakapag-post kung bakit matumal yung kanilang pag-workout together. Kasi mga chika, busy sila sa kanilang ginagawang pelikula. Okay, tutok na tutok sila sa kanilang movie. Di ba nga lately si Kimi nagkakaroon na siya ng kanyang conflict of schedule sa mga daily shows niya like ASAP. Sa It's Showtime ngayong araw mga chika, na late siya dahil syempre nagkaroon pa sila ng shooting. Tuwing linggo mga chika, sobrang occupied nilang dalawa kaya seldom na natin silang nakikita na nagja-jogging or nasa gym together kasi mayroong isang location mga chika dun sa pinagsushootingan nila na tuwing Sunday nga lang daw available. So they always
always make sure na tuwing Sunday, bundon sila buong araw para matake lahat ng mga scene na kailangan nilang gawin. At yung lugar na yan na sinasabi ko mga chika, I think that was the image posted by Kimi ngayong araw lang. Yan yung parang isang apartment mga chika sa isang urban community. Diba lagi natin nakikita mga chika si Paolo Abilino, nandyan siya sa parang second floor yata or third floor nung building na yan. Remembered before, meron pang ang picture dyan si Papi Paolo no? Na parang ang angas nung dating niya, meron siyang bigote, tapos nakasuot siya nung parang medyo madungis na t-shirt. And aside from that mga chika, I also saw a few images shared by our fellow Kim Pao fans. Yun din mga chika, yung iba't ibang mga sneak peeks sa shooting ng My Love Will Make You Disappear. There are two that really caught my attention. Yung una mga chika, meron isang maikling eksena doon kung saan makikita natin na parang nag-away si Kimi tsaka si Paolo. Kasi after nung eksena, si Kimi nagpunas kaagad siya nung mata niya Yung parang umiyak siya doon mga chika heavily. Kasi hindi niya naman pupunasan yung mga chika kung simpleng pagluha lang Mukhang talagang emotional na scene yun. Hindi ko alam kung nag-away ba sila doon or naghiwalay. We'll never know. Siyempre malalaman natin yung sa pelikula. Kaya na-excite ako nung nakita ko yon. And then mga chika, the other one itong picture na parang nasa isang table sila kasama yung kanilang mga co-actor and co-actresses sa movie. And then they're like celebrating. Ngayon nakaupo dun si Kimi tsaka si Paolo, magkatabi sila mga chika. Hindi natin alam kung ano yung specific occasion bakit sila nag-e-enjoy, nagsasaya. Siguro yung mga ganyang setup feeling ko lang siguro birthday yan. Isa sa kanila yung may birthday kaya nag-gather around sila, tapos nagkukwentuhan, nagtatawanan, and most likely nag-aasaran kasi syempre pag magkasama si Kimi tsaka si Paolo, aasarin sila sa isa't isa So siguro yan yung eksena na yan mga kachika. And yung latest update nga nila dito mga chika, I think they're already around 35 to 45% nung overall shooting duration ng kanilang movie. So mga chika, mukhang marami-rami pa yung mga eksena na kailangan nilang i-shoot kasi wala pa sa kalahati yung nagagawa nila. So if they're considering to push through sa February 12 na release, like what I said before, sana hindi naman magmukhang minadali yung pelikula. Diba? Kasi ang daming nag-abang niyan, ang daming nag-ipon. As early as first day nitong taon, may mga nag-schedule na ng black screening. So syempre nag-e-expect tayo ng talagang sulit na panonood. Pero we know Direk Chad Vidanes naman mga kachika, hindi naman magsuserve yan ng isang putahing hilaw. Diba? Kung hahainan niya tayo ng putahe, sisiguraduhin niya naman na luto yan at dekalidad. Best example nga niyan mga kachika, yung What's Wrong with Secretary Kim. So sa ngayon mga chika, I suggest everyone to sit back, be patient, and trust Kimi and Paolo. Of course mga chika, isama na rin natin yung kanilang director na si Chad Vidanes. Kagaya nga na sinabi ko earlier, nakikita naman natin na sobrang tahimik nila ngayon sa social media. Wala silang any physical activities, nalilate pa sila sa kanilang mga usual daily shows. So mga chika, kitang-kita natin talagang full blast sila, full effort sila na matapos at mapaganda ang My Love Will Make You Disappear. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!